Doon ka nga! Lumayas ka rito! Ako talaga ginagalit mo ano? Wala akong pakialam sa gaba na yan. Hanggat wala akong ginagawang masama sa kapwa ko, hindi ako matatakot dyan sa mga sinasabi mo. Hindi pa pala masama ang ginagawa mong to? Hindi ka man lang tumutulong sa mga taong may pangangailangan kahit na ikaw tong mas nakakaangat? Tingnan na lang natin. Alam ko na may kalalagyan din yung kasamaan ng ugali mo. Ikaw tong pinagpapala pero ikaw tong nagdadamot sa kapwa mo? Hintayin na lang natin na gabain ka rin at wag na wag kang hihingi ng tulong sa akin kahit na kailan. Dahil kahit na lumuhod ka rin sa harapan ko, hindi kita tutulungan. Kanino nga ba dapat ibinibigay ang simpatya? Sa taong nangungutang o sa taong inuutangan? Sa tuwing gipit ang buhay, madalas ang takbuhan ay ang mga tindera sa tindahan. Mga tahimik na saksi sa bawat paghihirap ng kapitbahay, kaibigan o kakilala. Ganon din ang kwento ni Donna at Maricris, kung saan ang isa sa kanila ay dadaan sa madilim na yugto ng kanilang buhay. Sa paggamit ng itim na kapangyarihan, magagawa nga bang bayaran nito ang lahat ng paghihirap o baka lalo lang nitong ilubog ang buhay sa mas matinding dusa at pagkakasala? Babe, may nakita na akong agency. Doon ako magpapasa ng resume ko para makapagtrabaho na ako. Mabuti na lang talaga dala ko lahat ng requirements ko. Salamat naman. Sana nga makapagsimula ka na kaagad. Wala na tayong ipambabayad sa upa next month. Itong pera na naiwan sa akin, ipapambili ko ng bigas para may maisaing ako sa mga susunod na araw. Tapos pagkain pa ni Bia. May pera pa naman ako rito. Titipirin ko na lang to para may panggastos ako. Malapit lang din naman yun. Isang sakay ng jeep. Sakto na ba yan pambili ng pagkain mo? Papabaunan na lang kita bukas para hindi ka na gumastos. Magdala ka na rin ng tubig ha. Panigurado, mahal ang benta ron. Ang bait talaga ng misis ko. Hayaan mo, kapag nakahanap na ako ng trabaho, makakabawi rin ako sa'yo. Magagawa ko rin ang mga pinangako ko sa'yo. Mahal na mahal ko kayo ni Bia. Kayo ang buhay ko. Sus, ayan ka na naman. Ayaw mo yatang nilalambing kita eh. Hay nako, hindi pa ako tapos maglaba. Huminto lang ako dahil bibili ako ng uulamin natin mamaya. Sandali lang. Huwag ka maingay, baka magising si Bia. Hindi ko na naman matatapos ang ginagawa ko. Nagpatuloy sa paglalambing ang lesbiyanang si Reng sa kanyang nobya. Ngunit nagpumilit ito na kumawala sa kanya. Nagpunta si Donna sa nag-iisang tindahan na malapit sa kanila. Noong una, ang akala niya ay walang tao, ngunit nabigla siya nang magpakita ang matandang babae na bantay ng tindahan. Ay, nakakagulat ka naman, te. Akala ko walang tao, tatawag na sa anak ko. Hindi. May inaayos kasi ako rito sa baba. Inutos ko to sa apo ko kaso panayang mamaya. Ano bang bibilhin mo? 2 itlog po at isang sardinas na pula. Parang ang sarap kasing magtorta ngayon at para may maibaon din ang asawa ko bukas. Sibuyas na rin pala, te. Kayo yung bagong lipat, di ba? Kasama mo yung tomboy, tapos yung cute na bata? Opo, kasintahan ko po siya. Galing kaming probinsya. Bale, gusto nyo ditong tumira. Hindi ba maganda sa probinsya nyo? Sa totoo lang po, tumakas kaming 2. Ayaw kasi ng mga magulang ko na magkaroon ako ng karelasyon na babae. Gusto kasi nilang makipagbalikan ako sa tatay ng anak ko. Single mom kasi ako nung nakilala ko si Reng. Tapos tinanggap naman niya ako kaya walang naging problema. Mahal niya rin ang anak ko eh. Bakit hindi mo nalang ipaliwanag sa mga magulang mo na nagmamahalan kayo? Kung wala ka naman na kasing pagmamahal para sa tatay ng anak mo, tama na sigurong dahilan yon para hindi ka makipagbalikan. Ano bang nangyari sa inyo? Nagloko ba? Nahuli mong may babae? Ilang beses na po siyang nagloko, tapos kapag nakakainom siya, binubugbog niya ako. Naaalala ko pa nga noon na buntis ako sa anak namin. Hinampas niya sa akin yung bangko. Muntikan na akong makuna noon. Mabuti na lang nakahingi ako ng tulong.
Nakipaghiwalay ako sa kanya, tapos lumapit siya sa mga magulang ko nung nanganak na ako. Humihingi ng chance. Nagbago na raw siya eh. Kaso nung mga panahon na yun, nakilala ko na si Reng. Siya lang talaga ang may malaking tulong sa akin. Nagpakaama siya sa anak ko kahit pa ilang beses nagagalit ang mga magulang ko dahil nga kasalanan ng pumatol sa kapwa ko babae. Grabe pala ang pinagdaanan mo sa buhay ano. Kawawa ka naman. Kaya ngayon naisipan nyo na lang magpakalayo-layo. Nako, mahirap yan sa umpisa dahil ang dami nyong pagdadaanan. Minsan pa niyan, darating ang mga pagsubok katulad ng bayad sa upa, bills at kapag nag-aaral na ang anak mo. Malayo pa ang lalakbayin ninyong dalawa. Payo ko na lang na magkaroon kayo ng lakas ng loob para harapin ang buhay. Yun nga ang napag-usapan naming dalawa. Bukas nga pupunta yun sa agency para mag-apply ng trabaho eh. Sana nga makapag-start na rin siya. Sa totoo lang, paubos na ang pera na naipon namin nung nagpunta kami rito. Todo tipid lang talaga. Ay naku, napahaba na ang usapan natin, te. Oo nga, may binibili ka nga pala. Sandali lang, napasarap ang usapan natin. Minsan ka lang kasi bumili rito kaya ngayon lang kita nakausap. Eto na. Isang sibuyas ano? Oo te, minsan kasi nasa bahay lang ako. Hayaan nyo, minsan dadalasan ko tumambay rito. Parang asarap nyo rin pong kausap eh. Akala ko kasi nung una masungit kayo. Kasi kapag bumibili ako naaabutan ko na nakasimangot kayo. Masungit ako kapag may mangungutang sa akin. Biro lang. Ito na magluto ka na. Baka mamaya mapasarap pa ang kwentuhan natin eh. Hanapin ka na ng asawa mo. Bukas te, tambay kami rito ni Bia. Minsan kasi nakakabagot kapag nasa bahay lang. Tila ba yon ang naging simula para magkasundo ang dalawa? Palagi nang nakatambay sa tindahan si Donna, lalo na kapag nasa trabaho ang kinakasama niya. Minsan kasama niya ang 2 taong gulang niyang anak. Minsan naman ay pinapatulog niya muna ito para makipag-usap kay Marie Chris. Madalas kasi nakapagkasama ang bata sa tindahan kung ano-anong pagkain ang itinuturo. Nagbibigay naman ng merienda si Marie Chris pero nakakaramdam na ng hiya si Donna. Katulad ng araw na ito, tulog si Bia kaya siya lang ang nakatambay sa harapan ng tindahan. Nagkakilala po talaga kami ni Reng nung nasa center ako. Sinamahan niya noon ang barkada niya tapos wala akong masakyan pa uwi. Paano yung last money ko na ipambili ko ng pagkain ng anak ko? Alam niyo naman ng mga bata, di ba? Kapag gusto nila ng pagkain, iiyakan ka talaga. Ang akala ko nga nun maglalakad kami pa uwi hanggang sa nag-offer sa akin si Reng na ihatid ako. May dala kasi siyang tricycle. Hindi ko alam kung sa barkada niya ba yun, pero yun ang ginamit niya para maihatid kami sa bahay. Ang ibig palang sabihin, wala pa palang 1 taon kayong nagsasama tapos nagtana na kayo. Mag-1 taon pa lang sa susunod na buwan. Nung una wala talaga kaming balak na tumakas at magpakalayo-layo. Kaso nagbanta na ang tatay ng anak ko na kapag hindi raw ako nakipagbalikan sa kanya, papatayin niya kami. Tapos sa mga magulang ko naman, kinukonsinti pa nila yun. Ilang beses na ako nakarinig sa kanila, panay pa sila mura sa amin kapag magkasama kami ni Reng. Siyempre nasasaktan ako kapag ganun sila makitungo sa kinakasama ko. Mabait kasi si Reng sa totoo lang te. Naniniwala kasi ang mga magulang ko na dapat buo ang pamilya ng anak ko. Dahil sa huli raw, si Bia ang mahihirapan kapag walang tatay. Sa kakasalanan ng makipagrelasyon sa kapwa babae. Alam mo, sa totoo lang, naaawa ako sa'yo. Yung bunso ko kasing anak, ganyan din sa'yo. Naanakan siya ng dati niyang nobyo. Kaso lang naghiwalay sila dahil nagloko yung lalaki. Tapos ngayon ang kasama niya, ganyan din kay Reng. Mabait na bata naman yun. Mapagmahal din at maalaga. Kaya walang problema sa akin. Hanggat tanggap at mahal niya ang anak at apo ko, tanggap namin siya. Hanggang ngayon sila pa rin ang nagsasama. Yun nga rin po ang gusto ko marinig sa mga magulang ko.
Kaso mas iniisip nilang kahihiyan eh. Ewan ko po ba? Basta sa ngayon ang alam ko lang na ibibigay naman ni Reng ang pagmamahal na hanap ko. Kahit nga ang anak ko parang anak na rin talaga niya. Ni minsan nga hindi niya pinaramdam na anak ng iba si Bia. Sobrang swerte ko na sa kanya. Kaya pala parang ang gaan ng loob ko sa'yo kasi sa'yo ko nakikita ang bunso kong anak. Ayan tuloy, parang anak na rin kita. Nasaan na po ba ang mga anak niyo? Saka ilan po ba sila? 3 ang anak ko. Yung panganay namatay na. Tapos yung pangalawa nasa Samar kasama ang pamilya niya. Yung bunso ko naman nasa Pasay. Bibihira lang yung nagpupunta rito. Ang madalas ko talagang kasama ay ang apo ko, yung anak ng panganay ko. Kaya po pala minsan nababagot kayo kasi wala kayong gaanong kausap. Ay oo, sinabi mo pa. Kasi itong apo ko iba ang gusto sa buhay. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, panay sa social media. Tinuturuan nga ako kaso sabi ko matanda na ako para dyan. Kaya dito na lang ako palagi nagbabantay sa tindahan. Minsan may mga nakakausap na bumibili. Ayan, katulad mo. Sa akin po kasi bagong kwento. Sa kanila kasi matagal mo nang narinig. Ay, oo, ayan nga, isa pa yan. Kahit kwento ng mga anak nila, alam ko na. Nasusubaybayan ko ba naman magsilaki? Siguro may bago lang akong naririnig na kwento kapag may mga chismis. Alam mo naman, minsan dito sa tindahan ko ang tambayan nila. Kapag buntis daw ang anak ni ganito, ako unang nakakaalam kasi naririnig ko sila. Ikaw po palang nakakaalam ng mga kwento-kwento rito sa atin, ano? Wala naman po bang chismis tungkol sa akin? Baka mamaya may mga naikukwento na po pala sila tungkol sa akin, lalo na yung mga kapitbahay namin. Wala naman akong naririnig. Bago ka pa lang naman dito hindi pa alam ng ibang tungkol sa'yo. Pero hayaan mo sila. Minsan kasi ang mga chismis na yan, gawa-gawa na lang nila. Sa tanda ko ba namang to, mabilis pa ba ako magpapapaniwala sa mga bagay-bagay? Oo, gusto kong may nakakausap para iwas na rin sa bagot. Pero kapag may mga siraan ng tao, ayoko ng ganyan. Malapit na palang gumabi, baka umuwi na si Reng. Sige te, uuwi na muna ako ha, para makapagluto na rin ako. Bukas na lang tayo ulit mag-usap. Bagong kaibigan ang natagpuan ni Donna sa lugar na nilipatan nila. Nakakatulong din kasi sa kanya na magkaroon ng ibang tao na pwede niyang makausap dahil ang iba nilang mga kapitbahay ay abala rin sa buhay at wala ng oras na makipagpalitan ng mga kwento. Si Marie Chris lang din naman ang nagbibigay ng oras at simpatsya sa mga kwento niya. Kinabukasan, maagang nagising ang dalaga. Ipaghahanda niya sana ng babaunin ang kinakasama nang napansin niyang mas nauna pa palang bumangon si Reng. Dahil wala ito sa higaan nila, kaya agad din siyang lumabas kung saan nakita niya ito sa kusina. Bakit ang aga mong nagising? Ako pa naman sana ang magluluto niyan, tapos saka na lang kita gigisingin kapag maliligo ka na. Kanina pa ako gising, hindi na nga ako nakatulog Kaya nga naisip ko na ako na lang ang magluluto. Halata kasing pagod ka, tapos palagi ka pang puyat. Sige na, magpahinga ka na muna, ako na rito. Ikaw nga ang dapat magpahinga, kasi ikaw ang nagtatrabaho rito. Ako, pwede naman ako matulog pa mamayang tanghali kapag pinatulog ko si Bia. Oo nga pala, hindi kami sasahod mamaya. Sa Lunes pa raw maibibigay ang sahod namin Kasi nagkaroon ata sila ng problema sa agency. Basta lahat kaming bago, delay ang sahod. Hala, paano kaya yan? Wala na tayong bigas. 3 araw pa bago mag-Lunes Yung pera na bigay mo sa akin nung nakaraan, naibayad ko sa tubig kahapon. Kung alam ko lang, sana hindi ko na muna yun ginastos. Pinakiusapan ko na lang na sa Lunes ako magbabayad. Wala na tayong makakain yan. Ay, naku naman. Hindi ko rin kasi alam Wala ka bang pwedeng mahiraman dito? Babayaran naman natin sa Lunes. Baka dyan sa kapitbahay. Yung mga naging kaibigan mo na rito.
Hindi ako sigurado kung may magpapautang sa atin. Alam mo naman na bago lang tayo rito. Nakakahiya rin naman manghiram. Pero sige, susubukan ko. Sana may malapitan ako. Kung hindi, baka mamuti ang mga mata natin sa gutom. Tapos papasok ka pa sa trabaho. Alangan namang wala kang pagkain. May pamasahe ka pa ba? Meron pa naman ako natirang pamasahe. Kasya pa to hanggang Lunes. Pasensya ka na, babe. Lahat nga kami nagulat nung sinabi yun ko gabi. Tulog ka na kasi kaya hindi ko rin nasabi ka agad. Paano naman yung iba mong mga kasama? Wala man lang ba nagreklamo sa inyo? Nagre-reklamo kami syempre, pero wala naman kaming magagawa kundi maghintay. Problemado nga yung isa kasi nanganak ang misis niya, kailangan niya ng pera. Sabi nga namin kahit sana kalahati man lang, kaso ayaw talaga nila. Ito yung kanina ko pa rin iniisip kaya siguro hindi na rin ako nakakatulog ng maayos. Bakit naman ganyan ang agency nyo? Hindi naman lahat ng tao mayroong pagkukuhanan ng panggastos eh. Delay sila sa pasahod, tapos ang higpit nila sa leave at sa late. Ay nako, nakaka-stress naman ang ganito. Tapos wala pa tayong pwedeng malapitan. Kahit naman anong isipin ni Donna, wala na siyang magagawa. Nang araw na yon, wala na siyang ibang inisip kundi ang kung saan nga ba siya hahagilap ng mailuluto nila. Huling saing na niya sa kalahating kilong bigas na natira nila kahapon. Umiiyak din ang anak niya dahil gustong magpabili ng tinapay ngunit wala na siyang hawak kahit na magkano. Iisang paraan na lang ang pwede kong gawin. Bahala na nga. Nakakahiyaman, sana mapautang ako ni Ate Maricris. Ngayon lang naman ako uutang sa tindahan nila. Kundi lang talaga kailangan. Katulad sa mga nakaraang gawain ni Donna, nakatambay siya sa tindahan ni Maricris kung saan nakikipag-usap siya ng mga bagay sa buhay niya. Ngunit hindi pa rin niya alam kung paano niya ipapasok ang pangungutang. Humahanap siya ng magandang tiyempo. Kumusta naman ang kinakasama mo? Maayos naman ba ang trabaho niya ngayon? Yun na nga ang problema ko, te. Delayed ang sahod nila. Sa Lunes pa raw ibibigay. Wala na nga kaming makain. Last na talaga yung sinaing ko. Wala na kaming kakainin bukas. Wala na rin siyang maibabaon. Sa totoo lang, naiiyak na ako kakaisip kung saan ba ako pwedeng humagilap ng pera na magagamit namin. Tingnan mo, anong oras na, wala pa akong mailuluto. Mamaya lang uuwi na yun, pagod at gutom. Hala, bakit daw? Ang tagal naman yata ng sahod niya. Ilang araw pa ang kailangan mong itawid. Diyos ko, may bata ka pang inaalagaan. Sa ganyang mga edad pa naman, mahihilig yan magpabili ng kung ano-ano. Isa pa yan, te. Kanina pa ako iniiyakan ito sa tinapay. Mabuti na lang nagbigay kanina si Mang Rolly. Ayan, nanahimik. Ang ligalig pa naman ng batang to kapag may gusto. Kanina nga gusto ng Yakult, kaso napakiusapan ko pa. Ang sabi ko sa kanya, saka na lang kami bibili kapag pumunta kami sa palengke. Buti, walang topak. Mas nakakatulig sa utak kapag may batang umiiyak, tapos ang dami mo pang iniisip. Anong oras ba makukuha ang sahod ni Reng? Mga 6:00 pa yun, te, kapag nakauwi siya. Sa totoo nga, te, nahihiya ako magsabi sa iyo eh. Gusto ko sanang mangutang, tapos sa Lunes ko na lang babayaran kapag nakuha na ni Reng ang sahod niya. Kanina ko pa to gustong sabihin kaso hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Baka kasi ang kapal na masyado ng mukha ko. Kabago-bago ko lang sa lugar niyo, mangungutang agad ako. Ay, ano ka ba? Nahiya ka pa? Sige, ayos lang naman sa akin. Kesa naman magutuban kayo, tapos may bata pa kayong kasama. Mamaya magkaroon pa yan ng ulcer. Ano bang uutangin mo? Sigurado ka ba, te? Pasensya ka na ha, wala kasi talaga akong mautangan. Hindi ko kilala ang mga tao rito, saka malamang hindi naman yan sila basta magpapautang sa akin. Wala rin naman ako mga kaibigan na malalapitan. Ikaw lang talaga ang naiisip ko, kahit na hiyang-hiya na ako rito. Ayos lang, wala namang problema sa akin, basta bayaran mo na lang.
Sa Miyerkules kasi magpapabili ako ng stock para dito sa tindahan. Sige na, sabihin mo na anong kailangan mo para maayos ko na. Masayang umuwi si Donna matapos siyang mapautang ni Marie Chris. May mailuluto na siya. Meron pang pangmerienda ang anak niya. Nang makauwi si Reng, napansin niya agad ang mga pagkain na nasa lamesa nila. Oh, saan naman galing yan? Ang dami mo yatang pinamili. May bigayan ba ng ayuda ngayon? Ano ka ba? Pinautang sa akin niya ni Ate Marie Chris. Naaalala mo yung matandang babae dun sa tindahan? Yung naging kaibigan ko rito? Ah, oo, naalala ko na. Yung palaging pinagtatambayan yun ni Bia. Mabuti naman pinautang ka niya ng ganito karami. Naku, baka naman hindi natin mabayaran yan sa Lunes ha. Kaltasan pa naman ngayon kaya hindi buong sahod ang makukuha ko. Hayaan mo na, ako nang bahala. Basta ipinangako ko sa kanya na sa Lunes na lang. Mabait naman siya eh. Basta makabayad lang tayo, okay na yun. Tara na, nagluto ako ng request mo nung nakaraan. Sardinas na may miswa. Naging panatag ang kalooban ni Donna dahil hindi na niya kailangang mag-isip pa ng kakainin nila sa araw-araw. Hanggang sa lumipas ang mga araw, nanatili ang pagkakaibigan nila ni Marie Chris. Nang sumapit na ang Lunes, ibinigay ni Reng ang naging sahod niya sa kinakasama. Kasabay naman noon ay ang paniningil ng bayad sa kuryente. Paano yan? Anong uunahin nating bayaran? Hindi ko alam eh. Kasi nandyan na yung naniningil. Mamaya kapag hindi ako nagbayad, putulan tayo. Mahirap pa naman kapag walang kuryente. Mainit pa naman tapos kapag gabi malamok. Makikiusap na lang ako kay Ate Marie Chris. Matapos na magbayad ni Donna ng kuryente, agad na rin siyang nagtungo sa tindahan upang magbayad naman ng nautang niya. Te, pasensya ka na talaga ha. Ito na lang talaga ang natira sa sahod ni Ring. Sa susunod na sahod, promise ikaw ang uunahin kong bayaran. Sumabay lang kasi ang kuryente. Hindi ko alam na ngayon din siya maniningil. Sa totoo lang, hiyang-hiya ako. Sige, ayos lang. Wala namang problema sa akin. Pero baka hindi na muna kita pautangin hanggat hindi mo pa nababayaran yung kulang, ha? Sige, te. Salamat ulit, ha? Noong una, ang akala ni Donna ay kaya niyang hindi makautang sa tindahan dahil may bigas pa naman sila sa bahay. Ngunit sa paglipas ng mga araw, nagiging mahirap na ang buhay para sa kanila. Hindi niya na napipigilan ang anak na maghanap ng pagkain na wala sa bahay nila. Kaya gumawa ulit siya ng paraan para mapalapit lalo kay Marie Chris. Ang ibig sabihin, yung tatay mo meron pang anak sa labas, pero nakilala mo na ang mga kapatid mo. Yung mga kapatid namin sa ama nasa Masbate, kasi andun yung nanay nila. Isang beses lang namin sila nakita, kasi nung bumalik ang tatay ko sa amin, parang tinalikuran na rin niya ang pamilya niya. Wala ngang nakakaalam niyan sa amin eh. Kahit nga si Reng hindi ko yan napagsabihan, ikaw lang talaga, te. Nako, bigla tuloy ako napaisip kung may anak ba sa labas ang asawa ko. Wala kasi ako nakilala eh. Mamaya ganyan ang mangyari sa akin. Ang mga anak ko lang ang nakakaalam tapos pinilit itago sa akin dahil ayaw akong masaktan. Pero feeling ko naman alam na yun ng nanay ko. Ayaw niya lang sabihin. Baka naman sa'yo wala naman. Mukha namang naging loyal sa'yo ang asawa mo noon. Ay, hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung ngayon ko malalaman na may anak siya sa labas. Hindi ko kakayanin yon. Grabe ang mga pasabog ng kwento mo sa akin ngayon. Pati sikreto ng pamilya mo nasabi mo na sa akin. Ganito yata ako kakomportable sa'yo, te. Kahit yung hindi alam ng pamilya ko at ng partner ko, nasasabi ko sa'yo. Alam ko kasi na hindi mo yan sasabihin sa iba. Ramdam ko na mabait kang tao eh. Oo naman, basta mga secret na ganyan, hindi talaga ako nagsasalita. Oo nga pala, te. Baka pwedeng makadagdag ng utang. Sa susunod na araw may dilihensya ako. May pinapalaban kasi sa akin. Yun ang ibabayad ko sa'yo. Ipapambaon lang sana ni Reng. Tapos pang merienda ni Bia bukas.
Ang haba na ng listahan mo rito, Donna. Nung nakaraan, ang sabi mo sa akin, babayaran mo ako kapag sumahod na si Reng. Pero magkano lang ang naibigay mo? Hindi na nga kita tinutubuan eh. Kahit palubog na tong tindahan ko, pinapautang pa rin kita. Sige na te, kailangan na kailangan lang. Wala naman akong ibang malalapitan dito. Kasi sumubok na ako mangutang sa kapitbahay namin. Wala naman daw silang pera. Ito, last na talaga to ha. Kita mo naman siguro na paubos na ang mga paninda ko. Hindi na ako makapag-grocery. Ano ba yung uutangin mo? Salamat eh. 5 biskwit sana, tapos noodles. Inisa-isa ni Donna ang mga inuutang niya na halos malimas na niya ang laman ng tindahan. Lahat naman din ng binabanggit niya ay ibinibigay ng matanda. Sa paglipas ng mga araw, dumarami ng dumarami ang nagiging utang ni Donna dahil hindi na rin niya nagagawang bayaran yon. Babe, anong oras na hindi ka pa rin umaalis? Baka mamaya malate ka niyan. Kaltas na naman yan. Natanggal na ako sa trabaho. Ha? Anong sabi mo? Teka, bakit ka matatanggal sa trabaho? Malapit ka na mag 6 months ha. Akala ko ba ang sabi mo magiging regular na kayo? Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Basta kinausap ako kahapon na hindi na raw nila ako papipirmahin ng kontrata. Maayos naman ako nagtrabaho eh. Hindi nga ako nag-absent, tapos bigla na lang isa ako sa mga aalisin. Nagbawas kasi sila ng mga tao. Siguro 3 kaming natanggal. Ano ba naman yan, Reng? Paano na tayo ngayon yan? Anong sabi sa agency? Wala na bang ibang pwedeng pagpasahan? Hindi pwedeng matenga tayo ng ganito. Wala tayong kakainin. Tapos bayaran na naman ang kuryente sa susunod na linggo. Hinahanapan pa nila ako ng mapapasukan ko. Yung iba kasi ayaw ng babaeng nakaboycott. Sana pala hindi na ako nagpagupit ng buhok ko. Grabe naman ang discrimination nila. Wala namang kinalaman niyang buhok sa magiging trabaho mo eh. Naku naman. Diyos ko po, paano na kaya tayo nito? Sunod-sunod naman ang dating ng problema sa atin. Huwag ka mag-alala, makakahanap din ako ng trabaho next week. Tiis-tiis na lang muna tayo ngayon. Ano pa nga ba? Wala naman tayong magagawa eh. Iisip na lang din ako ng ibang paraan para makabayad ng bills. Ay, bahala na. Lumipas ang maghapon, walang ibang ginawa si Donna kundi ang magtanong sa mga kapitbahay nila kung meron ba sa kanilang nangangailangan ng labandera o di kaya ay tagalinis ng bahay nila. Ngunit lahat ng nakakausap niya ay tumanggi. 2 araw pa ang lumipas, wala pa ring nakukuhang balita si Donna tungkol sa paghahanap ng trabaho ng kinakasama niya. Bakit mainit ka, nak? Nilalagnat ka ba? Ay, Diyos ko po. Huwag ka namang magkasakit, anak. Tapos wala na palang bigas. Last na pala yung sinaing ni Reng. Hindi man lang sinabi sa akin. Aligaga si Donna sa mga nangyayari. Pinatulog niya ang anak na masama ang pakiramdam dahil wala naman siyang gamot. Hindi niya ito mapainom. Hindi pa rin kumakain ang bata dahil ibang pagkain ang hinihingi ng anak niya. Noong una ay nag-aalangan pa siya kung lalapitan niya si Marie Chris, ngunit yun na lang ang nag-iisang tao na maaari niyang malapitan. Hindi talaga kita mapapautang, Donna. Mag-isip ka na lang ng ibang paraan o kaya mangutang ka naman sa ibang tao. Kung hindi mo na talaga kaya, baka pwede ka namang manghingi sa mga kamag-anak mo. Hindi ka naman siguro matitiis ng mga yon. Lalo na kailangan din ng anak mo. Sige na, te. Kahit na ipapangkain lang namin hanggang sa susunod na araw. Walang-wala na talaga kami. Saka yung ipapangkain sana ng anak ko. Naaawa na ako sa kanya eh. Panay na ang iyak. Promise, te, mababayaran din kita. Ayokong magpautang. Umalis ka na rito sa tindahan ko. Kahit pa maghapon ka riyan, wala akong maipapautang sa'yo. Maawa ka na, te. Nakikiusap ako sa'yo ng maayos. Nagugutuman na kami. Wala na kaming ibang malapitan.
Sige na, te. Kahit na 2 sardinas at 2 kilong bigas na lang. Kahit yun na lang. Kahit 1 butil ng bigas, hindi kita mapapautang. Huwag ka nang magpumilit dyan. At tumayo ka dyan. Nakakahiya sa mga nakakakita na lumuluhod ka pa sa tapat ng tindahan ko. Hindi maganda yung ginagawa mo sa negosyo. Umalis ka na rito. Huwag ka nang babalik sa tindahan ko kung wala kang ibang inatupag kundi ang umutang. Mangilang beses pang nagmakaawa si Donna. Ngunit katulad nga sa sinabi ni Marie Chris, hindi siya nagpautang. Bigo si Donna nang makauwi sa bahay nila. Habang naroon din si Reng na nagbabantay sa bata. Ang natitira nilang pagkain ay pinagkasya nila ng araw na yon. Nakadiskarte si Reng ng kaunting pera na pinambili nila ng gamot para kay Bia. Nang sumunod na araw, muling bumalik si Donna sa tindahan at nagbaka sakali na maawa sa kanya ang tindera, ngunit wala pa rin siyang napala. Hindi pa rin nawawala ang lagnat ni Bia. Ano na kayang gagawin natin? Tapos bukas kailangan ko pa ng pamasahe. May nakita akong pwede kong pagpasahan ng resume. Wala na talaga ako rito kahit na piso. Ang mahal pa magpa-print at photocopy. Wala tayong maisasaing ngayon. Kalahating takal na lang yung kanina. Kaya nilugaw ko na lang. Mabuti nga may nasaid pa akong asin eh. Doon sa sinasabi mong tindahan, hindi ka ba makakahiram doon ng cash? Hindi naman na yun nagpapautang. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta bigla na lang sumama ang ugali niya. Wala na kasi siguro akong maikwento sa kanya kaya gano'n na siya makitungo sa akin. Baka kasi wala lang siya sa mood nung nakausap mo. Subukan mo na lang. Magbabayad naman tayo kapag nakapasok na ako ng trabaho. Kailangan natin bumili ng gamot ni Bia dahil baka pag natigil yan sa pag-inom, tataas na naman ang lagnat niyan. Ang hirap pa naman pag bata ang nagkasakit. Mamaya susubukan ko. Nanghihina na rin ako sa gutom eh. Kaunting lugaw lang yung nakain ko kanina dahil napalakas ang kain ni Bia. Sige na, ako na muna magbabantay kay Bia. Pumunta ka na. Para alam ko kung makakapunta ako bukas. Kasi sayang naman yun eh. Direct hire na doon. Hindi ko na kailangan dumaan sa agency. Tapos ang sabi sa akin, bibihira lang sila mag-hiring. Para bang pasan na nila ang lahat ng problema. Dahil sunod-sunod itong dumating sa kanila. At wala man lang ni isang tao ang handang mag-abot ng kamay sa kanila. Sa isa pang pagkakataon, nagbabaka sakali si Donna na baka maaari na siyang mapagbigyan ni Marie Chris. Magkakaroon na ng trabaho si Reng pag nagkataon nun, te. Promise, sa unang sahod niya kahit na magkano pa yon, lahat talaga ibabayad ko sa'yo. Anong sinasabi mong magkakaroon na ng trabaho? Ang sabi mo kanina interview pa lang. Paano ka naman nakakasigurado na sa dami niyang makakasabay, siya ang pipiliin? Mahirap yung hinihiling mo, Donna. Hindi ko kayo mapapautang. Kahit ngayon lang, last na to. Ilang last na ba yung narinig ko mula sa'yo? Hindi ba ang sinabi ko sa'yo, huwag kang babalik sa tindahan ko kung mangungutang ka lang? Ganyan ka na ba kawalang puso, ha? Nakikiusap naman ako sa'yo ng maayos. Walang-wala lang talaga ako ngayon at kailangan ng pamilya ko. Hindi mo naman ikahihirap ang kakarampot na perang inuutang ko para nga magkaroon na ng trabaho ang kinakasama ko eh. Ay, wag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Baka akala mo responsibilidad ko kayo. Bakit ka ba sa akin tumatakbo, ha? Ako lang ba ang kilala mo? Hindi mo kasi babaan yung pride mo para makiusap sa pamilya mo eh. Wala kang alam sa nangyayari sa pamilya ko. Nakikisuyo lang ako sa'yo, pero ang tigas ng puso mo. Ilang beses na akong lumuhod sa'yo, ilang beses na akong umiyak, pero parang bato yung puso mo para magkaroon man lang ng awa. Dahil wala nga akong maipauutang sa inyo. Paulit-ulit ko na lang ba dapat sabihin yan? Saka, ayusin mo yung pakikipag-usap sa akin, ha? Huwag mo akong pagtataasan ng boses. Ikaw na lang ang nakikiusap. Anong wala? Ang dami niyang nasa tindahan mo, oh. Huwag ka masyadong gahaman. Baka isang araw lahat ng meron ka ngayon, kulangin yan kapag bigla kang ginaba. Sasama ba naman ang ugali mong yan? Doon ka nga! Lumayas ka rito! Ako talaga ginagalit mo, ano?
Wala akong pakialam sa gaba na yan. Hanggat wala akong ginagawang masama sa kapwa ko, hindi ako matatakot dyan sa mga sinasabi mo. Hindi pa pala masama ang ginagawa mong to? Hindi ka man lang tumutulong sa mga taong may pangangailangan kahit na ikaw tong mas nakakaangat? Tingnan na lang natin. Alam ko na may kalalagyan din yung kasamaan ng ugali mo. Ikaw tong pinagpapala pero ikaw tong nagdadamot sa kapwa mo? Hintayin na lang natin na gabain ka rin at wag na wag kang hihingi ng tulong sa akin kahit na kailan. Dahil kahit na lumuhod ka rin sa harapan ko, hindi kita tutulungan. Tila ba nabalot ng init ng galit ang buong paligid habang lumalabas ang mga salita na yon sa bibig ni Donna. Halos isumpa na rin niya si Marie Chris sa kung paano niya ito tingnan. Dahil sa nangyaring awayan nila, mas lalo siyang hindi nakalapit kay Marie Chris. Hindi nakahanap ng trabaho si Reng dahil wala silang naging perang panggastos. Sunod-sunod ang mga maniningil nila sa bahay at sumabay pa ang sakit ng anak niyang humuhupa lang kapag nakakainom ng gamot, ngunit hindi gumagaling. Ubus na ang gamot ni Bia. Ano nang gagawin natin ngayon? Kanina nasa lubong ko yung naniningil ng tubig. Tatanggalan na yata tayo. Buisit kasi ang si Marie Chris. Napakadamot. Kung sana pinautang niya ako noon, may trabaho ka na sana ngayon. Kaso wala eh. Anong ginawa niya? Nagmamayabang pa sa akin. Palibasa siya may pinagkakakitaan. Malakas naman ang tindahan niya. Baka naman kasi may mga naririnig siyang kwento sa ibang tao, kaya parang natakot na rin siya magpautang. Ano namang maririnig niya sa ibang tao? Wala naman akong ginagawang masama ah. Oo, may utang ako sa kanya, pero nangako naman ako na babayaran ko siya eh. Maghanap na lang tayo ng ibang paraan. Bakit kaya hindi mo kausapin ang ate mo? Ilang beses na siyang tumatawag sa'yo, kahit nahingian mo lang ng konting tulong. Kapag tungkol naman kay Bia, tutulong naman talaga sila sa atin eh. Ayoko! Sinabi ko na 'di ba? Na simula nung umalis tayo sa kanila, hindi ko na sila kakausapin kahit anong mangyari. Kaya naman natin 'to eh. Mabubuhay naman tayo nang walang tulong galing sa kanila. Baka kapag nalaman nilang ganito ang nangyayari kay Bia, sisihin nila ang desisyon na ginawa natin. Hindi naman yan ang ibig kong sabihin. Ang iniisip ko lang din naman ay ang kapakanan ng bata. Kawawa naman si Bia. Dapat nga puputulan tayo ng kuryente ngayon. Kaso nakiusap ako dahil nga may sakit ang bata. Buisit kasi ang si Marie Chris eh. Siguro masaya yan na nagkakaganito tayo. Akala ko noon mabait siya. Tapos sinasabi niya pa na parang anak ang tingin niya sa akin. Ngayon alam ko na kung bakit mag-isa yan sa buhay. Kasi nga masama ang ugali niya. Dati nagtataka ko bakit parang wala silang kaibigan. Lalabas din pala ang tunay niyang ugali. Huwag mong isisi sa ibang nangyayari sa atin. Mabuti nga napautang ka niya noon kahit na bago lang tayo rito. Hindi niya kasalanan kung bakit hindi ako nagkaroon ng trabaho. Wala naman kasi talaga tayong pera. Huwag mo na nga siyang ipagtanggol. Maraming pera yun. Magtatayo ba siya ng tindahan kung wala siyang pera? Hindi naman 'di ba? Palagi pang puno ang tindahan niya. Nag-iipit lang yun ng pera kasi madamot siya. Ewan ko na lang sa mga susunod kung anong mangyayari sa kanya. Baka yung ginagawa niyang pag-ipit ng pera at pagiging madamot magpautang, magbubunga yun lahat. May maibabayad na siya, fully paid kapag ibuburol na siya. Kung ano-anong salita na lamang ang lumalabas sa bibig ni Donna. Sa tuwing naiisip niya ang kinalalagyan ng pamilya niya dahil sa kahirapan, hindi niya mapigilan ang sarili na sisihin si Marie Chris. Maaari daw magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay nila kung nagpautang lang siya noong araw na kailangan ni Reng ng pera para makapag-apply sa trabaho. Lumipas ang ilan pang mga linggo, tuluyang naputulan ng tubig at kuryente ang dalawa. Nakakadilihensya si Reng ng pagkain nila, ngunit kailangan nilang tipirin dahil pinambibili rin nila ng mga pangangailangan ni Bia. Isang araw, habang naglalakad si Donna, nasa lubong niya si Marie Chris na naglalakad papunta sa bahay nila. Oh, ano nangyayari sa'yo? Hindi ka na yata makalakad. Siguro sa sobrang sama ng ugali mo, hindi na kinakaya ng paa mo makapaglakad ng diretso. Matagal na akong ganito maglakad.
Nag-exercise lang ako dahil palagi akong nakaupo sa tindahan. Sus! May paawa pa dyan sa boses mo. Ikaw nga tong walang awa sa amin. Gulat ka, buhay pa kami? Kasi mahal kami ng Diyos, kaya nakakaya naman mag-survive araw-araw. Mabuti naman. May trabaho na ba si Reng? Siguro naman pwede na kayo magbayad ng utang nyo. Magsisimula pa lang siya ng trabaho, kaya sa susunod bababayaran na rin kita. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin tatakbuhan kung yan man ang kinakatakot mo. Masyado ka sumasamba sa pera eh. Akala mo yata lahat dito sa mundo pera lang ang makapangyarihan. Hayaan mo, uunti-untiin ka naming bayaran. Mabuti naman makakabayad na kayo. Ilang buwan na yung utang nyo ah. Kung hindi pa kita nasa lubong at siningil, hindi mo pa maaalala. Grabe talaga no? Sukdulan na yung kasamaan mo. Bumabawi pa lang kami sa paghihirap. Kung maningil ka, akala mo naman kaparehas mo kaming humihiga sa salapi. Naku, masama na yan, Marie Chris. Matanda ka na. Sana naman nagbabago ka na. Isipin mo rin naman yung mga tao sa paligid mo na naghihirap. Masama yung ganyan. Hindi ba ang sabi nga, ang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay itinataas? Ingat ka, baka sa susunod mas malugmok ang buhay mo. Hindi na naghintay pa si Donna na magsalita si Marie Chris. Agad na rin siyang umalis. Makalipas ang 1 linggo, hindi na masyadong makalabas si Marie Chris dahil nahihirapan na rin siyang itapak ang paa niya. 5 taon na simula noong nagkaroon siya ng sakit sa paa. Ang sabi ng doktor ay dulot ito ng naipit na ugat. Apo, pakikuha nga muna ang gamot ko. Naku, ang sakit ng paa ko. Parang may kung anong tumutusok. Hindi naman ito ganito kahapon. Gusto niyo po bang tawagan ko si tita? Para sana madala ka na sa doktor? Hindi na, kaya ko na ito. Gamot lang naman ang kailangan dito eh. Pero ilang araw na po kayong hindi nakakalakad. Dati hindi naman po yan ganyan eh. Kahit na nahihirapan kayo, na itatapak nyo naman po yan. Hihilutin ko na lang po ang paa nyo. Baka kailangan lang niya ng masahe. Salamat, apo ko. Pasensya ka na ha. Naging dagdag pa ako sa pasanin mo rito. Ang bata-bata mo pa, nag-aalaga ka na ng tulad ko. Nangako naman po ako sa inyo noon na hindi ko po kayo iiwan. Hindi nyo rin naman po kasi ako pinababayaan eh. Kayo po ang nagpapaaral at nag-aalaga sa akin. Gusto nyo po ba na magpahinga na muna kayo? Isasarado ko po muna tong tindahan. Wag, dito lang ako magbabantay. Hindi tayo pwedeng magsara ng tindahan dahil baka wala tayong kitain ngayong araw. Bayaran ng bills next week, hindi pa kumpleto ang naiipon kong pera. Tapos malapit na ang pasukan nyo, wala ka pang gamit. Nakaupo lamang si Marie Chris habang nakakaramdam ng sakit sa paghilot ng kanyang apo. Nais niyang magpahinga pero mas iniisip niya ang mangyayari sa kanila kung hindi siya magbebenta. May iilang mga tao pang hindi bayad ang utang kaya hindi siya makabili ng mga bagong paninda. Sa oras na maubos ang laman ng tindahan niya, malamang ay mapipilitan siyang magsarado. Kapag nangyari yun, mawawala na rin ng sustento ang apo na pinapaaral niya. Hindi na kasi kaya ng ina ni Ivan na paaralin siya, kaya kinuha na lang siya ni Marie Chris. Ayaw rin umasa ng matanda sa mga anak niya dahil may kanya-kanya na silang pamilya. Ang nag-iisang kabuhayan na lang na inaasahan niya ay ang tindahang naitayo niya gamit ang huling pera na galing sa namayapa niyang asawa. Lumipas pa ang mga araw na natili ang sakit ni Marie Chris na dahilan upang hindi na talaga siya makatayo. Habang mag-isa si Marie Chris sa tindahan, nagpakita sa kanya si Donna. Ano? Magkano ba ang utang namin sa'yo? Pwede bang magbayad muna ako kahit nakalahati? Ito lang ang kinaya ng sahod ni Reng eh. Hindi ba ang sabi mo babayaran mo na ng buo? Hindi ko yan tatanggapin kung pautik-utik. Ilang buwan ang hinintay ko para dyan. Dapat nga panay ako tubo eh.
Hindi ka kaya gabain sa ganyang ugali? Ito nga lang ang natira eh. May dapat pa nga akong bayaran pero inuna na lang kita dahil baka hindi ka makatulog, ako pa masisi mo. Baka kasi utang ko pa ang maging dahilan para bangungutin ka. Bakit maganyan ka? Noong ikaw ang nangungutang sa akin, ang bait-bait mo. Tapos ngayon, kung umasta ka, akala mo kung sino ka. Bayad naman yan sa inutang mo. Hindi ko yan hinihingi sa'yo. Ang ugali ko nakikita mong nagbabago, samantalang ang ugali mo hindi. Naging ganito ako kasi sobrang sama ng loob ko sa'yo. Alam mo naman ang pinagdadaanan ng pamilya ko, pero hindi ka man lang naawa. Kahit na lumuhod ako sa harapan mo, parang wala lang. Dahil hindi lang naman ikaw ang may pangangailangan. Hindi mo kasi maintindihan ang punto ko bilang ako ang nagpapautang. Ngayon lumalabas na ako pang hindi makaintindi sa'yo? Di hamak naman na mas angat ang buhay mo kaysa sa akin. Ang daming paghihirap na pinagdaanan ng pamilya ko. Ilang gutom ba ang tiniis namin, ha? Samantalang ikaw, masarap mong ninanam namang pagkain nyo araw-araw. Paano mo nagagawang tiisin yun? Ang damot mo, Marie Chris. Nangungutang ako dahil kailangan at kaya namang bayaran yon paunti-unti. Hindi mo ba nakikita na paubos na ang paninda ko? Wala na akong maipapautang sa inyo. Wala na nga akong pere. Hindi lang naman kayo ang naghihirap sa buhay. Hay, ewan ko. Basta ako, masama ang loob ko dahil madamot kang tao. Yang biyaya na natatanggap mo, sigurado akong hindi yan magtatagal. Walang nangyayaring mabuti sa mga taong madamot at sakim. Ewan ko na lang, baka isang araw, biglang malakas na karma na lang ang lalagabog sa'yo. Tapos dun ka biglang magsisisi na sana naging mabuti kang tao noong may kakayahan ka pa. Hindi sa tinatakot kita ha, pero malay mo dumating na talaga ang karma mo. Kahit na ano pang karma ang dumating sa akin, basta ibigay mo ng buo ang utang mo. Hindi na ako magpapautang kapag nabayaran mo na. Kailangan ko ang pera kaya bibigyan kita hanggang sa susunod na linggo. Dahil kapag hindi mo na ibigay ng buo, papatungan ko yan ng tubo hanggang sa tubo ka mabaon. Wow! Ibang klase talaga ang kasakiman. Basta ito lang ang kaya ko sa ngayon. Magkaroon ka naman ng awa sa kapwa mo. Ibinaba ni Donna ang pera at hindi na pinakinggan pa ang pagtawag ni Marie Chris. Ang matanda naman ay napailing na lamang. Kinuha niya ang pera at inilagay sa isang garapon. Binawasan niya rin ang utang ni Donna na nakalista sa maliit na notebook. Habang mabilis na dumaraan ang mga araw, mas lalong nararamdaman ni Marie Chris na lumalala ang sakit sa paa niya. Apo ko! Tulungan mo nga ako. Sobrang sakit na talaga ng paa ko. Lola, ano pong nangyari sa inyo? Teka lang po, mag-ingat kayo. Namamaga po ang paa niyo, parang nangingitim din. Sandali po, tatawagan ko si tita para madala ka sa ospital. Wag na, Ivan. Wag na nating dagdagan ang problema nila. Alam mo naman na may sakit ang pinsan mo at inaalala pa nila kung saan sila kukuha ng pera. Ayokong dumagdag sa iisipin nila. Wala na nga akong maitulong. Pero paano ka naman po niyan, Lola? Parang mapuputol na yung paa mo eh. Puputok na ata yan dahil parang puno na ng nana. Sure po ba kayo na wala kayong naapakan na pwedeng makatetano sa inyo? Natapilok po ba kayo? Siguro dala na rin ito ng katandaan ko at ng sakit ko noon. Tulungan mo na lang ako. Kumuha ka na lang ng maligamgam na tubig para maibabad ko to. Hindi na po yan madadala sa pagbabad lang. Dapat dalhin ka na sa ospital para mapatingnan na po yan. Baka lumala pa yan lalo eh. Saka na. Hintayin ko na lang ang bayad sa akin ni Donna. Bakit po maghihintay pa kayo? Halata namang matatagalan pa magbayad yun. Narinig ko nga na nahihirapan silang magbayad ng kuryente. Kaya kahit may trabaho yung asawa no na tomboy, hindi pa rin sila makaahon sa hirap. Iyon lang kasi ang pwede kong perahin. Hindi ko pwedeng galawin ang iniipon kong pera para sa tuition mo. May kaunti pa akong pera sa wallet ko, pero ipapambili yun ng stock para sa tindahan. Hindi tayo pwedeng magsarado dahil baka tayo naman ang
mamatay sa gutom. Aw. Sige na Lola, yan na lang pera sa tuition ko ang gamitin mo. Masyadong malaki ang iniipon mo eh. Pwede naman ako mag-aral sa susunod, kesa naman po kayo ang mahirapan. Hindi, Apo. Huwag kang makulit, ha? Kaya ko to at maaagapan natin tong pamamagasa pa ako. Sige na, sundin mo na lang ang inuutos ko sa'yo. Kumuha ka na ng tubig na mainit at ilagay mo sa plangganita. Nagkaroon pa ng kaunting pagtatalo ang maglola dahil pinagpipilitan ni Ivan na manghingi na sila ng tulong sa iba nilang mga kamag-anak, pero iisa lang ang palaging sinasagot ni Marie Chris. Magiging maayos din ang kalagayan niya. Nang umagang yon, mas lalong nakaramdam ng sakit ang matanda. May kung anong tumutusok sa paa niya at naging mas itim pa ang kulay nito. Nahihirapan siyang iangat ang paa niya nang walang tulong ni Ivan. Magpunta na lang po kaya tayo sa center. Kailangan talaga matingnan yan, La. Saka na lang. Magbukas ka na ng tindahan tapos tulungan mo kung tumayo. Magbabantay na lang ako ng tindahan kaysa mag-aksaya ng pera sa doktor. Hirap na po kayo eh. Naaawa na ako sa nangyayari sa inyo. Tapos wala kayong ibang iniintindi kundi ang tindahan nyo. Maawa rin naman po kayo sa sarili nyo, La. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, Apo, na kaya ko naman. Kapag wala tayong naging benta, tayo naman ang mahihirapan. Lalo ka na. Itong tindahan lang natin ang nag-iisang kabuhayan na meron tayo. Ito ang sumasalba sa atin sa gutom at sa kahirapan. Kapag napabayaan pa natin to, hindi ko na alam kung saan tayo pupulutin. Tulungan mo na lang ako kaysa panay ka reklamo dyan. Tapos mamaya panay naman utang lang ang gagawin ng mga tao. Kapag hindi mo pa pinautang, sila pang magagalit sa'yo. Lalo na po si Ate Donna. Naiinis na ako sa kanya. Kung pwede ko lang sagutin yun eh. Huwag mo nang pakialaman pa ang problemang yon. Basta mag-aral kang mabuti ha. Ako na ang bahala sa'yo. Hanggat meron akong itinitinda, meron akong maipang susustento sa pag-aaral mo. Hayaan mo na ako. Kaya ko na ang sarili ko. Ikaw, bata ka pa. Marami ka pang pagdaraanan sa buhay. Magbukas ka na ng tindahan kaysa magdrama pa tayo rito. Kahit nakakaunti na lang ang natitirang laman sa tindahan ni Marie Chris, nais niya pa ring ilaban ang mga pangarap niya para sa kanyang apo. Nagpaalam si Ivan na aalis ng araw na yon dahil may aasikasuhin sa kanilang paaralan bago sila magsimulang pumasok sa susunod na linggo. Habang nakaupo ang matanda, pinapahiran niya ng ointment ang paa niya at marahan itong minamasahe. Napapapikit pa siya sa sakit kapag may nadadaanan siyang bukol. Dahil sa ginawa niya, hindi niya napansin na dumating si Donna. Bakit naman ganyan ang paa mo? Anong nangyari dyan? Ewan ko, baka namamagana dahil may ugat na namang naipit. Baka kamoy yan na yung karma mo. Balita ko, malapit nang magsara tong tindahan mo ah. May bagong bukas na tindahan dun sa kabila. Malakas ang bentahan dun dahil nagpapautang. Hindi naman ako nakikipagkumpetensya sa kanila. Kung may maipapautang sila, di mabuti. Oo, ikaw kasi masama ang ugali eh. Ano ba ang masamang ugali para sa'yo, Donna? Yun bang hindi ka pinapautang? Kailan pa naging masama ang tumanggi sa kapwa nila, lalo na kung walang-wala rin siya? Oo, masamang tumanggi sa kapwa mo kung kailangan na kailangan nila. Katulad na lang ng ginawa mo sa akin nun. Hindi ba may kakayahan ka naman na pautangin ako, pero mas pinili mo na wag akong pakinggan? Nagmamakaawa pa ako sa'yo, pero wala ka naging kibo. Yung mga taong katulad mo ang matatawag na masama. Alam mo, Donna, halatang bata ka pa. Malayo ang edad mo sa edad ko. Kaya ang mga napagdadaanan mo ngayon ay parte lang ng buhay na pinagdaanan ko noon. Sana
Kapag nasa edad ka na katulad ko, maintindihan mo na hindi lahat ng taong hinihingian mo ng tulong ay kaya kang tulungan. Tandaan mo, sa mundong ito, hindi lahat ng tumatanggi sa pagtulong ay masama. Pare-pareho tayong may kwento. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. Kaya ang pagtanggi ng kapwa mo ay hindi palaging masama. Sus, pinapangaralan mo pa ako. Basta alam ko lang na masama ang ugali mo at kinakarma ka na ngayon. Kung sana tumulong ka lang sa amin nun, hindi sana kami nahihirapan bumawi ngayon. Sa'yo ko isisisi lahat ng nangyayari sa amin. Tila hindi nauunawaan ni Donna ang mga salitang sinabi sa kanya ni Marie Chris. Masama ang loob niyang umalis ng tindahan dahil sa mga oras na ito ay marami pa ring problemang kinakaharap ang pamilya nila. Nawala na naman ng trabaho si Reng kaya hindi na naman niya alam kung saan ba sila maaaring lumapit dahil ang perang ibinigay sa kanya, ibinayad niya sa kuryente. Bakit nakasimangot ka na naman dyan? Sinong hindi sisimangot? Nakita ko kanina si Marie Chris. Ayun, namamaga ang paa niya. Pero parang hindi man lang siya nahihirapan sa buhay niya. Nakakainis yun ah. Bakit magalit na galit ka kay Ate Marie Chris? Wala namang malaking atraso sa iyo yung tao ah. Ikaw pa nga ang may kasalanan sa kanya eh. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mo? Pinakulam mo siya. Ano ka ba naman, Donna? Kakaunti na nga lang ang pera na meron tayo. Ipinambayad mo pa sa mangkukulam. Siyempre, inis na inis ako sa matandang yun eh. Gaba na lang talaga sa kanya yun. Masama talaga ang loob ko kapag naaalala ko na hindi man lang siya tumulong sa atin nung panahon na nahihirapan tayo. Ano bang tingin mo sa kanya? Tingin mo ba obligasyon niya tayo? Donna, mag-isip ka ngang mabuti. Ikaw ang gumagawa ng masama sa kapwa mo. Tayo ang pumili ng buhay na to. Labas na siya sa desisyon nating magsama kahit na hindi pa natin kaya. Hindi porkit may kapasidad ang isang tao na tulungan tayo, obligasyon na nilang tulungan tayo. May buhay siya na hindi mo alam. May pinagdaraanan din siya na hindi niya sinasabi sa'yo. Ngayon ba sa kanya ka na kumakampi? Sige, siya ang pakisamahan mo. Basta ako, galit ako sa kanya dahil hindi niya ako pinautang nung nagugutuman tayo. Nung sinabi ko sa kanya na magkakaroon ka ng trabaho, anong ginawa niya? Inipit niya yung pera na kaya naman niyang ipahiram sa akin. Sarado ang isipan ni Donna sa mga salitang sinasabi sa kanya ni Reng. Mangilang beses siyang kinausap ng kanyang kasintahan, ngunit hindi niya ito kinikibo. Ayaw niyang tumanggap ng katotohanan dahil ang gusto niya ay sa kanila lang palaging kakampi si Reng. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin nakakahanap ng trabaho si Reng. Kasabay din nun ay ang balitang nangyayari kay Marie Chris. Alam mo na ba ang kalagayan ngayon ni Ate Marie Chris? Yung paa niya sobrang lobo na. Ang balita nga baka puputulin na yun eh. May sakit daw talaga si Ate Marie Chris noon. Yun ang iniinda niya kaya pala dati iika-ika siyang maglakad. Ngayon alam na niya kung paano maghirap. Narinig ko na yan. Isasarado na nga ang tindahan niya eh. Yung ipinagmamalaki niyang tindahan, bulok naman. Katulad niya na nabubulok na rin. Tapos dinagdagan mo pa ang sakit niya. Hindi mo ba talaga ipapatanggal ang kulam na ginawa mo sa kanya? Makonsensya ka naman sana, babe. Hindi naman kasalanan ng tao na naghihirap tayo ngayon eh. Bakit ba mas naaawa ka sa kanya? Wala kang trabaho ngayon. Bayaran na naman ang upa sa bahay. Tayo, kapag pinalayas dito, sa kalsada tayo pupulutin. Samantalang siya, andun, nakatira sa bahay na pag-aari niya. Malamang marami ang ipon. Gahaman ba naman sa mga tinda niya eh? Bumabawi lang ako. Bumabawi? Anong binabawi mo sa kanya? Ikaw nga itong may utang pa na hindi nababayaran. Makinig ka naman, babe. Bakit ba ayaw mong tanggapin na itong buhay natin? Tayo ang may hawak nito. Tayo ang nagdesisyon na umalis sa poder ng pamilya mo. Ang ibig sabihin, lahat ng nangyayari, tayo ang dapat managot. Saka ang taas ng pride mo eh. Ayaw mong humingi ng tulong sa mga kapatid mo. Tapos kapag naghihirap na, sa ibang taong walang kinalaman sa atin, dun mo isisisi lahat? Bakit ka ba nagagalit?
Tayo ang magkakampi rito. Dapat ang mga sinasabi ko ang unahin mong intindihin. Kung sana tama ang ginawa mo. Kaso hindi eh. Hindi porket nakikita nating mas angat siya sa atin, yun na yung totoo. Alam mo bang nakausap ko ang apo niya? Naaawa na siya sa lola niya dahil ayaw magpagamot ni Ate Marie Chris dahil iniisip niya ang kapakanan ni Ivan na kapag ginamit niya ang pera na inipon niya, baka mawala na ng kinabukasan ng bata. Hindi mo alam yun, di ba? Kasi wala tayo sa sitwasyon nila. Ibang sitwasyon ang meron tayo. Isang sitwasyon na tayo ang pumili. Kaya wag mong isisi sa iba. Hindi ako naniniwala sa'yo. Masama ang ugali ng Marie Chris na yon. Kaya deserve niyang makulam hanggang sa mamatay siya. Sana lang, wag bumalik sa atin ang kamalasan na ginagawa mong to. Pangungulam ang ginawa mo. Itim na kapangyarihan pa rin na nagmamanipula dyan. Isang ihip lang ng hangin, mabilis tayong babalikan yan. Hindi nakinig si Donna. Ang mahalaga sa kanya ay ang malaman na naghihirap na rin si Marie Chris. Hanggang sa tuluyan ng nagsarado ang tindahan. Nawalan na ng kabuhayan ang matanda habang mas lalong lumalala ang sakit niya. Lahat ng paghihirap na pinagdaraanan ni Marie Chris ay siya namang tuwa na nararamdaman ni Donna. May kasama na siyang tao na naghihirap at mukhang mas nakakaramdam pa ng dobling hirap sa anumang pinagdaraanan niya. Sinadya niya na puntahan sa bahay si Marie Chris, hindi para maawa, kundi para matuwa sa kalagayan nito. Grabe naman, ang laki na pala ng ipinayat mo, pero palubo ng paluboy ang paa mo. Kapag kaya tinusok natin yan ng karayom, sasabog kaya yan? Ate Donna, wag naman po kayong ganyan magsalita sa lola ko. Nakakainsulto po kayo ah. Sana hindi na lang kayo nagpunta rito kung ganyan kayo. Bakit? Hindi ba ako pwedeng magsaya na nakakakita ko ng taong kinakarma? Siguro ang dami na ring nagagalit sa lola mo. Ang damot kasi niyan eh. Hindi malapitan ng mga tao. Kaya ayan, maging siya hindi na rin makalapit sa iba. Mabait ang lola ko. Kapag kaya niyang tumulong, nagbibigay siya ng tulong. Masyado ka lang kasing palautang kaya kapag hindi ka napagbigyan, akala mo kalaban mo na ang lahat. Wala akong panahon makipagtalo sa bata. Basta ang alam ko, karma na yan ng lola mo. Hintayin mo na lang na mamatay siya dyan sa higaan niya dahil wala na rin naman siyang maipagmamalaki eh. Mabubulok na siya katulad ng mga paninda niyang pinagmamalaki at ipinagdadamot niya. Hindi na nagpakita si Donna matapos ang araw na yon. Basta ang alam niya lang kada araw na lumilipas ay palala ng palala ang kalagayan ni Marie Chris. Hanggang isang araw, nabalitaan niya na dumating ang bunsong anak ni Marie Chris at may kasama itong albularyo at ginamot ito mula sa isang klase ng mababaw na kulam. Sa takot na naramdaman ni Donna, kinausap niya ang mangkukulam na nilapitan niya, ngunit hindi na siya kinakausap nito. Buwisit talaga! Paano kung gumaling siya sa sakit niya? Makakabawi siya sa buhay. Ano naman kung makabawi siya sa buhay? Siya naman ang gumagawa ng paraan. Hindi naman niya yun ipinanghihingi ng tulong sa iba, lalong hindi niya tayo inaagrabyado. Yun na nga ang punto. Bakit hindi siya nagmamakaawa sa akin para patawarin ko siya? Hindi siya pwedeng maging masaya sa buhay. Hindi na kita kilala, Donna. Ibang klaseng inggit at galit na yan. Nagagalit ka sa pag-angat ng tao. Dahil umaangat siya habang tayo naiiwan sa pagkalugmok. Kasi hindi siya katulad mo mag-isip. Magkaiba kayo ng pananaw sa buhay. Sana yun ang mapagtanto mo. Sa paglipas ng mga araw, muli na namang nakapagbukas ng tindahan si Marie Chris. Hindi pa man maayos ang nangyayari sa paa niya, ay nakakabawi na rin siya ng lakas. Muling nagpunta roon si Donna upang tingnan ang kalagayan niya. Buhay ka pa pala? Sa awa ng Diyos, gumagaling-galing na ako. Hindi pa masyadong humuhupa ang maga sa paa ko, pero kahit na paano nakakabawi naman na. Ang lakas mo pala talaga, no? Akalain mo yun, pati ang karma natatakbuhan mo kahit na hindi ka tuwid maglakad?
Wala akong tinatakbuhan na karma dahil wala naman akong ginagawang masama sa kapwa ko. Kung ang tinutukoy mo ay ang pagtanggi ko na magpautang, tingnan mo rin ang ibang dahilan kung bakit hindi ko yun nagawa. Alam kong ikaw ang nagpakulam sa akin. Kaya nang tanungin ng albularyo kung idadamay ka sa pagbabalik ng kulam, tumanggi ako dahil ayokong danasin mo ang paghihirap na nararanasan ko. Ang hilig mo pa rin palang mambintang, no? Sana pinabalik mo para makaganti ka naman. Sinabi ko na ang dahilan. May anak ka, Donna. Sana mas matuunan mo siya ng pansin at huwag ang galit mo sa akin. Hindi lang ikaw ang taong hindi ko pinautang, pero ikaw lang itong nagbaon ng labis na galit sa akin. Dahil nasira ang buhay ko dahil sa'yo. Nasira dahil sa akin. Dahil ba sa hindi kita pinautang kaya wala kayong makain ngayon, na wala kayong maipambayad sa upa, na hanggang ngayon hindi pa rin matanggap ng mga magulang mo si Reng. Huwag mo dinadamay ang mga magulang ko. Hindi ba dapat mas pagtuunan mo ng pansin ang sarili mo kesa kung magiging ganyan ka sa lahat ng mga taong hindi ka tinutulungan, hindi ka makakaahon Kung isisisi mo palagi sa ibang tao ang mga maling desisyon mo sa buhay, paano ka lalago? Kasi nga madamot ka. Naalala mo noong araw na nanghiram ka sa akin at hindi kita mabigyan. Yun ang araw na ibinigay ko sa anak ko ang lahat ng pera ko dahil kailangan operahan ng anak niya. Walang natira sa akin kahit na magkano. Ang nagiging dahilan lang para makaraos kami ng apo ko ay ang barya-baryang na ibebenta ko sa tindahan. Kaya kung iniisip mong sakim ako, pasensya ka na, pero inuuna ko lang din ang pamilya ko. Itong tindahan ko na lang ang tumutulong sa akin. Inaamin ko nang madamot ako sa pagpapautang dahil hindi naman ganong kadaling maibalik sa akin ang pera. May iba pang hindi talaga nagbabayad. Pasensya na kung itong tindahan na lang ang tanging kabuhayan na sumasalba sa amin dahil wala naman akong ibang taong malalapitan kapag ako naman ang nangangailangan. Hindi na nakapagsalita pa si Donna nang marinig niya ang mga sinabi ni Marie Chris. Tila ba nahimasmasan siya sa isang malaking sampal ng katotohanan sa kanya. Hindi lumuluha ang mga mata ni Marie Chris, ngunit ramdam sa mga salita niyang nasasaktan siya. Nang lumingon si Donna, nakita niya si Reng na mukhang narinig ang lahat ng usapan. Umalis sa tapat ng tindahan at umuwi ng bahay. Ilang sandali pa ay nakita niyang pumasok ang kasintahan. Ngayon ba naiintindihan mo na ang sinasabi ko? Hindi sa lahat ng oras masama ang mga taong tumatanggi na tumulong sa atin dahil minsan inuuna rin nilang tulungan ang sarili nila dahil wala rin namang ibang taong tutulong sa kanila. Kaya huwag sanang sumama ang loob mo kapag tumatanggi sila dahil dapat doon natin mas pinag-iigihan na humanap ng paraan para makasurvive. Hindi ibang tao ang dapat magsalba sa atin. Tayo mismo ang dapat magsalba sa pamilya natin. Walang naging tugon si Donna dahil unti-unti lang bumabalik sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Tama nga ang mga sinabi sa kanya ni Reng. Nagbingi-bingihan lamang siya at nagpanggap na mas tama ang katwiran niya. Noong nagplano sila ni Reng na magpakalayo-layo, alam nilang wala silang sapat na pera. Tanging pagmamahal lang ang bitbit nila. Ang ibig sabihin lamang nun, dapat ay manindigan sila sa anumang hirap na pagdadaanan nila. Sadyang nagkaroon lang ng taong akala nila ay malalapitan nila palagi at si Marie Chris yun. Kaya naging masama ang loob ni Donna nang tanggihan na siya nitong tulungan. Hindi man lang niya iniisip na meron ding pinagdaraanan ang matanda. Sa paglipas ng mga araw, nakahanap na rin ng trabaho si Reng at maging si Donna ay may napapasukan din na trabaho isang beses sa isang linggo. Ang araw na wala namang pasok si Reng para may magbabantay sa anak niya. Oo nga pala babe,
May extra pala ako rito kasi kanina may pinagawa sa amin tapos binayaran ka agad. Ito oh, bayad mo na muna yan kay Ate Marie Chris. Tapos bukas sahod ko, yun ang ipapambayad natin sa upa. Kapag nakuha mo na yung sahod mo, yun naman ang sa grocery. Salamat dito, babe. Sige, mamaya kapag natapos na ako magluto, magbabayad na ako. Ang tagal na kasi ng utang natin sa kanya eh. Nakakahiya naman na. At para sana magkausap na rin kayong dalawa. Humingi ka na ng tawad, lalo na doon sa nagawa mo sa kanya. Sinunod ni Donna ang sinabi ng kanyang kasintahan. Nang matapos siyang maghanda ng hapunan nila, agad na rin siyang nagpunta sa tindahan. Naabutan niya si Ivan na nag-aalis na ng mga harang na ang ibig sabihin ay magsasarado na sila. Pinigilan niya ang bata pero sinabi sa kanya na pumasok na lang siya sa loob dahil naroon naman ang lola niya. Noong una ay nag-aalangan pa si Donna, ngunit si Marie Chris naman talaga ang sinadya niya at ito na ang magandang panahon para makausap ito ng masinsinan. May bibilhin ka ba? Sa totoo lang, te, magbabayad ako ng utang sa'yo. Magkano ba lahat yun? Isama mo na lang yung tubo. Nako, sana bukas ka na lang nagbayad. Sandali lang, hindi ko alam kung magkano lahat yun eh. Pero nasa listahan naman. Tapos naibawas ko na yung bayad mo nung nakaraan. Saka pala, gusto kasi kitang makausap, te. Gusto ko humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa'yo. Inaamin ko na sa sobrang galit ko sa'yo, mas inuna ko pang maghanap ng mangkukulam kesa maghanap ng solusyon sa problema ng pamilya namin. Kung sana yung pera na ibinayad ko sa mangkukulam na yun, ang perang ginamit ko para mabawasan ang utang ko sa'yo. Patawarin mo ko, te. Nagdagdag pa ako ng problema sa'yo. Ano ka ba? Wala na yun. Kahit naman hindi ka pa mag-sorry sa akin, napatawad na kita. Magaling naman na ang kulam, pero sadyang may sakit talaga ako sa paa. Pasensya ka na rin kung noong panahong kailangan mo ng tulong ko, hindi kita natulungan. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad doon dahil nasabi mo na sa akin ang dahilan. Sa katama naman ng mga sinabi sa akin noon ni Reng na hindi naman ibang tao ang dapat managot kapag naghihirap kami. Hindi mo kasalanan na hindi mo ako napautang, pero kasalanan ko na makaramdam ng sama ng loob. Ni hindi ko man lang inalam kung may pinagdaraanan ka rin ba sa buhay. Hayaan na natin yung mga samaan ng loob na yan. Halika na nga, baka mamaya makalimutan mo na naman akong bayaran. Nagtawanan ang dalawa na para bang katulad kung paano sila tumawa noong mga panahon na hindi pa nababahira ng galit ang usapan nila. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumabalik ang sigla sa pag-uusap nilang dalawa. Kapag may oras, tumatambay si Donna sa tindahan. Siya rin ang tumutulong kay Marie Chris sa sakit na nararamdaman nito sa paa niya. Para bang nakahanap ng panibagong anak si Marie Chris at nakahanap naman ng ina si Donna na tanggap siya. Hindi nawawala ang paghihirap sa buhay ni Reng at Donna, pero habang tumatagal naman ay nakakagawa na sila ng paraan kung paano nila ito haharapin ng magkasama. Hindi man sigurado kung hanggang kailan nila pipiliin na magtago malayo sa mga kamag-anak ni Donna, pero sa mga sandali na yon ay ang pamilyang binuo na lang muna nila ang kanilang pagtutuunan ng pansin. Katulad ni Donna, maraming tao na tanging tindahan ang nagiging takbuhan kapag may mga pangunahing pangangailangan, lalo na kung wala silang hawak na pera. Nagiging mitya ito upang sumama ang loob nila kapag hindi sila napagbibigyan. Ngunit katulad ni Marie Chris na isang tao na ang barya-baryang kinikita na lamang sa tindahan ang pangunahing pinanggagalingan ng pantusto sa buhay, kaya hirap din silang magpautang. Hindi maiwasan na sa kanila nagagalit at pinagmumukha silang sakim. Ngunit sa huli, lahat ng tao ay mayroong pagkakaiba.
Ang nangungutang at nagpapautang ay may kanya-kanyang kwento ng buhay. Lahat ay mayroong mga problemang kinakaharap. Kaya kung magkataon mang nasa ilalim ka ng kahirapan at ang mga taong nilalapitan ay hindi ka matutulungan, huwag itong gawing dahilan para makabuo ng galit. Sa halip ay gawin itong inspirasyon para mas pag-igihan pang makaisip ng ibang paraan na tutulong sa iyo na marisolbahan ang problemang kinakaharap. Matutong tingnan ang ibang parte ng kwento at huwag hayaang galit ang maging dahilan upang makagawa palalo ng masama sa kapwa. Shout out sa masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Felicidad Elegido, Jessica Ristigian, Arizona, USA. Panda Love 1137, Marisa Ancheta, Rosana Sambile, Aileen Barcial, Princess Aria de Peño, Candy Belila, David Romeo Madraga, Diana 013 ng Imus Cavite, Marita Lusong, Sami TV, Lourdes Ali, Rodelia Iliwiliw, Francisco Neng, Marlon Ortines, Danilo Candido Jr., Angelina Ignacio, Trisha Garapan, Flordeliza Balugo, Maria Lee Nakagawa, Al San Jose ng Bacoor, Cavite, Amelie Manalang, Hadigia Matalam, Basanta Mila, Maylin Suela, Heli Borja ng Dasmariñas, Cavite, Wenya Roses Pepito, Leti Mendoza, Milagrosa Noriega, Alma Naong, Vivian Baterbonya, Dayan ng Australia, Siren Carmen, Meli K. Vlogs, Donita Rose Ursal, Mama Rochi at Ursal Family, Gerald Bandayril at Sofia Amorin, Joanne Co, Sonia S, Ive Brandares, Giselle Yare, RV Tiong, Vicky Yabut, at ang dalawa sa mga top commenters ng ating channel, si Cheryl Bronyosa at Marie the Lightworker. Ito ang inyong Lola Telang. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga apo.